Sinimula na ang paghuli sa mga e-trike at iba pang light electric vehicles na daraan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ngayong araw nga ilang motorista na ang nasampulan. Live mula sa Recto, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kumusta ang sitwasyon dyan? Just ngayong araw na nga nagsimulang pagmultahin ng MMDA ang mga tricycle, kariton, pedicab, e-bike, e-trike at ibang light electrical vehicles na dadaan pa rin sa mga ipinagbabawal na lansangan sa Metro Manila. Pero sa Maynila, nitong Lunes pa nagsimulang manikit ang LGU kasabay ng aktwal na simula ng ban. Buena manong natikitan ngayong araw ang driver ng tricycle na ito na nahuli ng Manila Traffic and Parking Bureau sa Recto. Magde-deliver sana ng mga tangke ng gasol ang tsuper ng parahin. Kasama ang Recto sa halos 20 major roads kung saan banned ang mga light electrical vehicles gaya ng e-trike at e-bike at iba pang maliliit na sasakyan gaya ng tricycle, pedicab at kuliglig. Kung ang MMDA sinitalang at hindi pinagmulta nitong nakaraang 2 araw ang mga lumabag, ang Maynila noong Lunes pa nagsimulang manikit. Nagkakahalaga ng 2,500 pesos ang multa kapag nahuli, habang diretso impound naman ang sasakyan kung walang lisensya ang driver o walang rehistro. Sa tala ng MTPB, aabot sa higit 100 tricycle, halos 70 e-trike at isang kuliglig ang nahuli nitong Lunes at Martes. Wala pang datos ngayong umaga pero sabi ng enforcer sa Recto, bagamat may mga nahuhuli pa rin, mas kaunti na ito kumpara nitong nakaraang 2 araw. Kasama riyan ang pamilyang ito na pumarada sa Recto para matulog sa loob ng tricycle kagabi. Natikita na mai-impound pa ang sasakyan niya dahil walang naipakitang lisensya ang driver. Hindi rin umepekto ang pakiusap niya sa mga otoridad. Jess, muling nagpaalala ang MTPB at MMDA sa mga magmamaneho ng mga nabanggit na banned na sasakyan na huwag nang dumaan sa mga major roads para hindi na maabala at gumastos pa. Jess. Nagulat mula sa Maynila, maraming salamat Dave Abuel. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.